impression mo sa outcome sa first day pa lang itong Barako? Okay pa lang. Actually po, ilang buwan na kaming tense because being the organizer, siyempre, ito po yung pangarap ni Kong Vilma and ngayon nga, Secretary Ralph Recto. And we really wanted to bring attention back to Batangas also. Kasi ang Batangas po maraming mo offer. That's why we're trying to do one event na nandun na lahat. And first day today, we're very, very happy. It gives us more energy kasi kailangan pa namin ng maraming energy dahil 3 araw po ito. And mukha naman masaya po yung mga boss namin because masaya yung mga taga Batangas. So 200,000 ang ini-expect? Yes, actually we released a ticket. Naglalabas kami ng ticket kasi for safety purposes of the public because we wanted to know gaano karami yung pumupunta. So that's how we do our safety protocols here. So as of the moment, we have more than 150,000 tickets out. And then there are more than 58,000 online registration. So we have online registration. So more than 200,000 ang expected namin. Lalo-lalo na sa lineup ng mga artista, 'di ba? Sa lineup ng mga pero pinakamahalaga po dito is gusto kong ma-experience ni Senator at saka ni Kong yung maging entrepreneurial yung mga Pinoy. Kung makikita niyo po yung mga influencers, those are influencers that has businesses. So we have around 500 na micro, small, medium, pati po magpi-fishball, welcome dito. Makikita niyo pa pag umikot kayo. And then yun yung gusto naming yun ang bilang Finance Secretary, Senator Recto, gusto niya ang Batanggenyo somehow talagang maging entrepreneurial. And I think we have achieved it ngayon. Magkakaubusan na sila ng paninda. Sir Fred, nag-invite ka ba ng mga taga-Malyari na cast para sumuporta din sa Barako? Janela will be here. Janela, we love Janela. Very, sobrang kasi ng batang yun. Kaya talaga kami, from Mentor, ako personally, I think they're flying to Singapore this Sunday. So, Malyari will be in Singapore sa Sunday. Hindi po, dahil may trabaho po ako. Baka pumawalan po ako ng tunay na trabaho pag sobra po ako sa pelikula. Support naman po kayo sa project ni Janela under Batangas? Yes, of course. That's gonna be the next Warner Brothers distribution. After Malyari, it's the under. So I think Win will be coming here also. Sumusuporta din ako sa kanila. And then we'll see each other in Thailand. So in Thailand, it's a big project. It's gonna be dubbed. It's gonna be sold to everyone in Thailand. And then naghahanap kami ngayon ng tamang actor to dub kasi sila Piolo on April. The whole cast will be in Thailand. Tapos side by side with the actors and mga sikat sa Thailand. So we are exporting and learning how to export our movie sa mga ganitong paraan. And Warner Brothers is also helping. So yun ang pinakamagandang mangyayari doon. And then Janela will be there also. Ayan. Sa 3 days ng Barako Festival, ano yung pinaka-highlight na sabihin? Actually, one is of course, yung entrepreneurial ng mga tao na nandito. Actually, yan, yung mga booth libre. Nagbayad lang sila doon sa mga saksakan nila, di ba? But basically, tawag dito, ang pinaka-highlight is the music festival tomorrow night. And then on the Saturday, tomorrow night, Vice Ganda will be here. Ayan, so we're working with Vice si Juan Carlos will be here. I think Nick Makino, Al James, and then yung mga sikat na DJ sa buong Pilipinas will be here. And the event is free. It's free for everyone because yung mga boss ko wanted, gusto nila ma-experience pa rin ng mga tao yung yung mga ganitong, yung iba kasi dami-daming concert na nangyayari ngayon, mahal, diba? Meron lang kami dito VIP tickets pero yun yung mga kung gusto mo nang hindi ka ma-hassle, special, ganyan. So yun may konting charge yun para ma-recoup lang ng konti. And nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga tumulong ng mga sponsors at mga kaibigan. Because with this, the government helped us but walang taxpayers money on this Barako Fest. Because ang gusto ni Senator, ni Congressman, malaki economic activities to for Batangas eh. Kaya nandito din yung mga bayan-bayan para ipakita rin nila
hindi mo kailangan ikutin yung buong Batangas agad-agad. Baka gusto mong silipin dito sa Barako Fest, at saka pag nagustuhan mo, baka puntahan mo yung mga bayan-bayan. So that's the idea of Barako Fest. And it's more about the people, diba? The people of Batangas talaga. Coffee, and then of course, yung galing Barako ng mga, ang Barako hindi naman lalaki lang yan, may Barakong babae din, so Barakong Batanggenya. So yun yung Barako. Napakasipag kasi ng mga Batanggenyo. At saka yun, sabi ni Ma'am, walang palengke ata sa Pilipinas ang walang nagtitindang Batanggenyo. Because very entrepreneurial, and we want that to be pushed. And then bilang DOF secretary ang aking bossing, he wanted na hindi takot ang tao to put up a business. Kasi meron tayong stigma, diba, na ang hirap magtayo ng business, ng BIR, ng all. Kaya nga yung mga influencer din, huwag kayong matakot, dito tayo, at least matulungan namin kayo. They're paying taxes also. Diba? So yun yung ng konsepto nitong buong Barako Fest. Ayan. May iba naman tayo, sir. Ano ang next project mo after Malyari? We already have Biringan. We've announced Biringan, and saka ko na babanggitin sa inyo yung doon. But it's a good we wanted to have that own track, yung mentor. Gusto namin doon kami yung niche ng Malyari, yung market ng Malyari. We wanted, kasi mayroon ganun yung gusto na thrill. It's not horror. Mystic. Basta meron na, pero hindi ko babanggitin hanggat di kami nagpipirmahan. Baka magkamali ako. Secret. Po? Secret. Pang Silvestre pa yan. Ha? Sana. Kung saan man. Film Fest. Pasok kayo sa bar ni Vice Vice, Ganda. yes. Meron ba kayong plan? Ay, paano ba kayo naging parang Tie-up ba kayo ni same Vice? circle kayo? See, Vice very entrepreneurial also. So, May plans ba? ako nga hopefully I am launching on March 16 Deep Pockets. We have a clothing brand. So, abangan nyo na. Actually, meron doon. So, nandun. So, I'll have some mga models will do a fashion show on Saturday also. Sanabay namin dito. So, yun. Kamusta po yung collaboration ninyo ng Warner Brothers? Ano po yung naging impact? Tsaka ano po yung move pa nila ngayon sa Malyari? Actually, malaki. And then they're the one doing the Thailand. Kasi regional content right now, alam nyo, our film industry is struggling. So, ako, ang dami ko natutunan when we went to Hollywood. So, trying to apply step by step, diba? Step by step, paano ba natin ma-export? Kasi, kaya naman tayo gumagawa ng pelikula, well, we have our Filipino audience. Pero matagal na nating struggle why we wanted to break out also to the world, diba? So, me, personally, sa Medrock Productions, trying to understand the market outside. And itong Malyari, gusto ng mga Thailander ang horror, di ba? And also in Thailand, mas mataas ang GBO nila, yung gross box office nila than us. Mas mahilig sila manood ng pelikula. So we're trying to study that also. So we're really hoping na we'll be able to make it there. Warner Brothers is helping us out there. Their trip to Singapore on Sunday is Warner Brothers also. So ganun ang ginawa namin. Nag-try kami bansa per bansa muna, subukan natin pag-aralan. Kasi yun ang yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang craftsmanship natin, ang talento natin sa paggawa ng pelikula. The most important thing is to bring it out there so that actually kung 'di ba kapag may mga international films, pag pumunta dito, ang pera lumalabas. Kasi binabayad natin tapos mapupunta sa kanila. Kaya tayo, mas magaganda ekonomiya natin, makakatulong ang film industry natin kung talagang na-export natin siya. Diba? And maganda na ma-revive natin yon. And yun yung pinapanalangin namin na sana na ma-welcome din siya doon in Thailand. Kasi Thailand is a very good market. They're the first Asian country, I think, that was able to penetrate China. Diba? And they were kaya lumalaki yung lumalaki ekonomiya nila doon eh. Ang dami kong natutunan, lalo na nag-MIFF. I've talked to Hollywood producers, lahat. Ang dami. Ang layo pa, marami pa tayong kailangan gawin.
Pero I think unti-unti, basta wag lang tayo titigil, I think pwede pa natin. Kasi ako, nakakalungkot naman na hindi natin ito mapayabong, diba? Sayang. But there are a lot of opportunities. Sir, after Malyari, do you plan to produce movies every year? Actually, I've go signal several, hindi lang po Biringan, but I've been working with some indie directors. There's a lot of pitches also. So, halos kung ano man ang kinita namin sa Malyari, binabalik ulit namin dun sa industriya. So, to make sure na we're hoping mas maraming trabaho mabigay, mas maraming So there are even independent films that we have nag-go signal na rin kami. Hindi ko muna i-mention, pero bukod sa Biringan, will be greenlighting more films pa. Sir, after Piolo, sino pang mga gusto nyo ligawan na artista na hopefully makasama sa mga pelikula nyo? Actually, madami. Sino? Madami. Mga gusto nyo ligawan? Ikaw lang naman, di pa naman sabi. Actually, marami. Nagme-mention sila, Jericho Rosales, John Lloyd, diba? And then also yung mga bagets, diba? Yung mga bata na magagaling. Ayun. So, yun din yung mga gusto nating pasok, diba? So, hopefully, we'll be able to work with them also. Tapos, i-invigorate pa natin yung pelikulang Pilipino. Yes. Yan ba yung reason, Sir Brian, kung bakit hindi nyo pa rin ilalagay sa streaming platform sa kanya? We're trying to maximize. We love the streaming platforms. Maano natin yung streaming platforms. But we don't want na parang yun lang yung end up lagi nung pelikula. We wanted it kasi hindi lalakas ang pelikulang Pilipino pag ganun lang yung direksyon natin. We have to hit the theaters, 'di ba? Kasi intindihin nyo kaming producer, pag konti lang yung kinita namin, titipirin namin ng mga tao. Actually, I've worked with films, different films, hindi bayad ng tama. Anong gagawin ng producer? Yun lang talaga ang kita. Tama? So, lugi din yung producers. Ang mangyayari, magsasuffer. I've seen actors na halos 1/8 na lang ata nung dati nilang rate, na umu-okay sila basta magkatrabaho lang. Diba? I've seen that. Yung mga tao, kahit 24 hours, magkano lang yung binabayad. Kapag hindi natin tutulungan yung industriya, ganun ang mangyayari. And hindi nyo na rin maaalis na kahit alam nilang ang naaabuso sila, umu-okay lang kasi wala. Pag hindi ka diba? Ngayon, kung hindi natin siya tutulungan, it can't be done. Hindi kami nangangarap na kami lang. We wanted to open it to the entire industry also. And itong exploration namin to Singapore and to Thailand, we're hoping na ganun din. We have to understand the world. Hindi kasi tayo pwedeng tumingin inside lang eh. We have to look at outside. And yun yung malaki talaga sa stay ko ng dalawang linggo sa US. I've learned a lot. I've heard producers bakit daw sila mag-film dito, mga ganito, ganyan. So there's a lot of work to be done. And then ang daming film market even in Thailand, there are countries who actually have their own studios na binibigay, lalo na pag wala kang pera na producer, pero creative ka, ina-assist ng ganon. So I think we have to have more of that. And yun din yung sa amin kasi ang hirap din na, kunyari as a producer, may mga nag-go na rin po ako na pelikula na halos on the indie budget, pero syempre wala kang magagawa. Alangan naman paswelduhin mo ng sobrang laki, walang papatutunguhan yung pelikula. Diba? So there's a lot of things, pero I think I'm hopeful na maging open pa siya. Sir, ang mentor ko may plano na sumakay din sa Korean Wave like mag-hire kayo ng mga Korean K-pop stars para ba sa mentor? There are a lot. Even that. We're even studying that. Diba? We're even studying Hollywood actors and actress. Ano yung way? Hindi kasi pwedeng gumawa ka ng pelikula, ito, buong mundo, ito na. Diba? Baka there's maraming permutations that we can do. Diba? Kung hindi man tayo makagawa ng big budget film, baka mamaya we can invite an actor pag wala na siyang career sa Hollywood. Joke lang. Pero I mean, and then Korean actors, Thai actors, Japanese actors, may mga Japanese actors talaga, may mga ganon bagay. And studying it. That's the most important thing. Baka mamaya yun nakalimutan natin.
maganda na na-export natin yung pelikula abroad. And then bringing money here. When you bring money here, ibig sabihin nun, mas lumalago tayo. Ang nangyayari, mas malaki ho ang lumalabas na pera sa bansa. Because syempre, hindi mo maalis sa Pinoy. Mas magaling, mas maganda yung gusto nila nakikita from the international di ba? So yun, and then, yun nga, ang pinakamaganda na ngayon dito, the regional content is actually moving within the region. So baka ganun din tayo. Sir, satisfied na kayo sa success ng Malyari? Super satisfied. Super satisfied. And kami po, just to be honest, yan, hopefully, na namin, somehow na hindi namin din nakalain na ganun yung magiging tanggap sa kanya. So, we want to be loyal also to those na nagmahal sa Malyari. Gusto rin namin pakinggan yung hinahanap nila na ganun. That's why we're bringing Biringan. Oo. Bawi naman po, bawing So we were able to create more movies and and yun ako natutuwa ako pag pumupunta kami sa set. Nakapunta na ako sa set na ganito lang ang budget, nakapunta na ako sa set na you wanted that na mabayaran din ng tama yung tao sa industriya diba? And then doon lumalabas yung creativity and hopefully kumita lahat ng mga producer, diba? So yun yung naman namin, yun yung hopefully ambag namin. Wala pa ba yung balak sa show na Biringan? Paano siya yung paano yun? Ano pa po yan? Ano pa? Nasa kitchen pa. Nasa kitchen. Storya yan sa Leyte. Yes. Sa Leyte. Yes. Summer. Kaya alam ko ang niya, story. Yes. Laging pinag-uusapan. Sa Batangas, wala kayong Yes. balak pong mag-produce Po? pelikula tungkol sa Batangas. Dito ang location. Maraming bayani na galing sa Batangas. At maraming malaki ang role lagi ng Batangas sa sa Pilipinas. So baka yes, nandito rin yung ano ba yan? Baka mamaya yung pitch deck namin. Ayun po. So yun. Wala ka ba?